Amen and amen and amen. Excited na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Tapingin nyo naman yung katabi nyo, tanungin mo siya, excited ka na ba? At kung kayo excited na, halina po, samahan nyo po akong umawit dito sa harapan. Tunay nga na napakasarap magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Tara po, dito po tayo sa harapan. Tayo po ay aawit ng bagong awitin. Indeed, He deserves our all highest praise in this house. Come on. Come on, let's clap our hands to Him. Hey. Come on, let's praise Jesus. Change me. You never break the promise. You're constantly all you do. I will choose. Oh, I know that I know you won't ever let me go. Every high you are faithful. You've been so good to me that I know you're faithful all the time. You're faithful all the time. Now I will look to the left or right, and I will keep heaven in my sight. No, I will not be shaken, and nothing is moving me. I've got a faith that's sure of things I cannot say. Let's sing. Oh, I know that I know you won't ever let me go. Every low, every high, you are faithful all the time. I've tasted and I see you've been so good to me. God, I know that I know you're faithful all the time. Hey. You're faithful all the time. Come on, let's declare this. I won't stand on words unmade. God, I stand on yours instead. All of my hope, all of my faith, all of this in your name. And the world cannot deny all that you've done in my life. All of my days, all of my praise, all to live Jesus' name. I won't stand on words of man. God, I'll stand on yours instead. All of my hope, all of my faith, all of it's in your name. And the world cannot deny all that you've done in my life. All of my days, all of my praise, all to live, and all of my days, all of my days, all of my praise, all to live Jesus' name. That's it. Oh, I know that I know you won't ever let me go. Every low, every high, you are faithful. Oh, let's sing one more time. Oh, I know that I know you won't ever let me go. Every low, every high, you are faithful all the time. I've tasted and I've seen you've been so good to me. God, I know that I know you're faithful all the time. Oh.
clap our hands to Jesus. Faithful all the time. Oh, you're faithful all the time. You're faithful. You're faithful. You're faithful all the time. Oh, you're faithful all the time. Oh, you're faithful all the time. Oh, indeed, God, you are faithful. You deserve our highest praise in this house. Patuloy kami magpapasalamat sa iyo. Come on, church, let's continue to praise Jesus. Come on, let's clap our hands. Are you ready? Come on, let's sing. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise on the mountain. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. I praise when surrounded. Yeah. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Sing praise, praise the Lord, oh my soul. Tayo magpuri, ako'y magpupuri, ano man ang damdamin. Ang Panginoon ang bahala sa atin. Papuri sa data, higit pa sa tundok, si ikaw ay papuri, ang Diyos ay maghari. Come on! Hanggat nabubuhay, di ba pipigil purihin ang Panginoon? Purihin ang Panginoon. Di tatahimik ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring ngalan. Purihin ang Panginoon. Come on, let's continue to clap our hands to Jesus. Hey, hey, oh. Sabay-sabay tayong umawit. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang makapapantay. Ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang makapapantay. Ikaw ang hari, ika'y namatay at bumagong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang makapapantay. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring, o di tatahimik. Ang Diyos sa'yo lang, o di tatahimik. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Sabay-sabay tayo! Purihin ang Panginoon.
Praise the Lord. Let everything. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, we continue to give you praise, Jesus. You deserve our highest praise in this place. Come on. Hallelujah. 1,000 praise to you alone, Jesus. Hallelujah. You are worthy, worthy, worthy of our praise. Our excellent praise. Come on, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Come on, let's continue to worship Jesus in this place. Lamin natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Why not we just raise our hands as we acknowledge the presence of God in this place. Come on, church. Hallelujah. Sa iyo lang kami magtitiwala, Panginoon. Patuloy kaming aawit ng papuri at pagsamba sa iyo. Tanggapin mo ang aming alay na pag-aawit, Panginoon. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo mawit. Sa iyong kamay aking ibibigay buong buhay sa iyo, Diyos. Akayin mo sa aking mundo nang mapasayo habang panahon. Taas po natin ating kamay. Jesus, sa iyo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Yes, God. Pupurihan ka, aawitan ka, buong buhay. Kain mo san man patungo sa galang at puso, ang tiwala'y sa'yo. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo sa walang hanggang pangako mo. Magtitiwala sa iyo, papupurihan ka, aawitan ka. Jesus, Jesus, sa iyo ang buhay ko. Magtitiwala sa iyo, papupurihan ka, buong buhay, buong buhay. Oh, Jesus, pupurihin ka, oh aming Diyos. Pupurihin. Sabay-sabay nating awitin ang papuri sa Panginoon. Pupurihin ka, pupurihin mo aming Diyos. Pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, purihin ka. Ang ngalan mo, Jesus, pupurihin ka. Papurihan natin siya. Pupurihin.
papupurihan, papupurihan ka, awitan ka, buong buhay. Buong buhay. May mensahe po ang Panginoon sa atin sa hapong ito, ano? Sabi po sa Proverbs 1:7, the beginning of wisdom, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. But the fools despise wisdom and instruction from God. Alam niyo po magkakaroon tayo ng fear, magkakaroon tayo ng honor sa Diyos when we know Him. Tama ba? Alam niyo, tayong mga Pilipino, matatakotin tayo sa multo eh. Tama ba? Pero alam niyo po ba na hindi tayo takot sa multo kung hindi natin alam na may kwento yung lugar na yon na may multo? Tama ba? For you to start fearing something, you have to know something. At sa hapon pong ito, ang panawagan ng Diyos, ang paalala ng Diyos sa atin na ang wisdom, it comes from fearing God. It means ang wisdom begins when we recognize God. When we know that He exists. When He know that He loves us. When we know what He can do for us. Ito yung bagay na nag-uumpisa, ito yung magbibigay ng wisdom sa atin. Ito yung magbibigay sa atin ng wisdom na, alam niyo po ba, ang meaning ng wisdom is for us to know kung ano yung magiging resulta ng ating mga action. That is the wisdom means. Na alam mo na when you do this, may kaalaman ka na ito yung magiging resulta ng iyong decision. Whether itong decision na gagawin mo ay maganda. Actually, pag gumagawa tayo ng decision alam naman natin kung ano yung magiging resulta. Tama ba? And yet, out of knowing ano yung resulta sa ating buhay, magiging resulta nito, ginagawa pa rin natin. And that's where comes in yung word na foolishness. Sapagkat ang foolish daw is when they know what is right, when they know what is good, and they did not do it. Ang foolish daw is when they know what is bad, what they know is which is against God's word, and they still do it. Sa hapon pong ito, ang panawagan sa atin ng Panginoon is to fear Him, to know Him, that He has control sa ating mga buhay. Na hindi po tayo dapat na natataranta when problems come, when challenges come. Ang nais ng Panginoon sa atin is to know Him. And that is the beginning of wisdom. Ang mensahe ng Panginoon sa atin sa hapong ito is nakatapos na po tayo ng 5 months for the year 2025. Ang question ngayon sa atin is, yung 5 months na dinaanan natin for the year 2025, ay nagkaroon ba tayo ng wisdom sa lahat ng mga decision na ginawa natin for the 5 months? Or sa ngayon is nire-rip natin yung mga foolish decision na ginawa natin for the 5 months? At ang panawagan ng Diyos sa atin, no, son, my daughter, I don't want you to have that same decision again for the coming 6 months of this month and sa mga darating pang buwan sa taong ito. And that's why this afternoon ang word ko sa inyo, sabi ng Diyos is to fear me, to know me, so that you may have wisdom sa lahat ng mga bagay na inyong didesisyonan, sa lahat ng mga bagay na inyong lalakaran. Ang sabi pa rin po sa Proverbs 4:6, ang sabi niya ron, do not forsake wisdom and He will protect you. Ang sabi pa doon sa Proverbs 4:6, ang sabi niya ron, love her, love wisdom, and He will watch over you. At ito ang nais, ito ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin, na nais niya to protect us, to watch over us sa bagong buwan na ating kakaharapin ngayon at sa mga darating na buwan for the year 2025, sapagkat there are so much good things that God had laid on our path.
protection, my child. Rather than receiving silver, receive wisdom from me, my child, instead of receiving the fine choice of gold. Ito ang sabi ng salita ng Panginoon. Ang nais sabihin sa atin ng Panginoon, ang wisdom is better than gold. Ang wisdom is better than silver. At ang sabi pa rin po sa Proverbs 11 ng 8:11, ang sabi niya roon, for wisdom is better than rubies. And all the things that you are desiring right now, ito ang sabi ng salita ng Panginoon, has nothing to compare when it comes to my wisdom. Nothing to compare. Kaya panawagan ng Panginoon sa atin, and He wants you to respond. If any one of us lack wisdom, ang sabi po sa James 1:5, you should ask God. For our God will give generously to those who ask Him. Kaya sa hapong ito, as we respond to His word right now, if you need wisdom sa inyong mga gagawing decision, if you need wisdom sa inyong lakad for the year 2025 June, I would like to invite you to come over here as a gesture that you need wisdom and you would like to receive wisdom. And I'm inviting everyone. I would like to invite everyone on this altar. Lord, I'm here. I'm lacking wisdom. Lord, I'm here. I need wisdom from you. I need your guidance. I need your protection. Here I am right now, Lord. Here I am right now, Lord. I'm raising my hand right now as a gesture that I need you and I value you rather than gold and silver. Come on, church. As our worship team right now singing this song, I would like you to raise your hand and believe and receive that wisdom that comes from God. Papupurihan ka, awitan ka, papupurihan ka, awitan ka, sabay-sabay umawit. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, paglain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan,
mo ang bawat puso po namin, Lord God, na patuloy, Lord God, na dumepende sa iyo, Lord God. Lord, kung ano man, Lord God, ang pinagdadaanan ng bawat isa na naririto, in the name of Jesus, we declare your power, Lord God, to move in their life. At sa bawat sinasampit namin ng mga salita dito, Lord God, ay ito po, Lord God, ang aming mga panalangin. O banal na Espiritu, puspusin mo nga po kami, Lord God. Puspusin mo nga po kami, Lord God, ng iyong pagmamahal. Dahil alam namin sa iyo, kami, Lord God, ay magiging tagumpay. Dahil alam namin sa iyo, hindi kami magkukulang. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong sakripisyo. At salamat sa walang sawa mong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga biyaya. At ngayon pa lamang, kiniklaim na namin ang lahat ng mga kasagutan sa bawat mga panalangin namin. Kiniklaim na po namin na sa mga susunod pa na buwan, hanggang sa matapos ang taon na to, na magiging victorious kami, na magiging matagumpay kami sa aming buhay. At ang lahat ng ito ay tinatas namin sa iyong pangalan, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Isang malakas na palakpak sa ating Diyos. Ayan, maaari na po tayong makaupo. Ayan, so habang bumabalik ang ating mga kapatiran sa kanilang mga upuan, mapagpalang hapon po sa ating lahat. At welcome po sa Victory Family Center Filipino Service dito sa Bukit Mera. Ayan, sino po ba ang first time po dito? Ayan, welcome po, welcome po. Welcome po sa VFC Filipino Service, and we hope na hindi po ito ang una at huli, kundi every Sunday na po namin kayong makakasama. And we would like you to be part of the VFC Filipino family. Ayan. At syempre, darating na Saturday is magkakaroon po tayo ng tinatawag natin na All Church Prayer. Ayan. Ito po ay sa 5 p.m. Diyan po sa kabilang room. And we encourage all of you na mag-attend po kayo sa ating All Church Prayer. Because, sabi nga, di ba? When 2 or 3 gather in His name, the Lord is with us. And we will also experience and see yung mga miracles na ginawa ng Panginoon sa bawat mga panalangin na sinasagot niya. Amen? Amen. Ayan. So, susunod po natin is yung tinatawag natin na Holy Communion. So, the following Sunday, the following day, magkakaroon po tayo ng ating Holy Communion. At syempre, ang ating sineselebrate tuwing June bilang mga Pilipino ay ang ating yung ating kalayaan, yung ating Independence Day. Ito po ay sa 15 June 2025. Oh, sabihin mo yung katabi mo, see you. Ayan. So ito po ay may team na tunay na kalayaan, tunay na pagkakaisa. True freedom, true unity. Ayan. So let's watch this video. Ayan. And I believe ang bawat mga zone ay abala sa paggawa ng kanilang tinatawag na
Zone Fiesta na booth. Ayan. So, aabangan po natin yan. Handa na po ba kayo? Parang hindi pa. Handa na po ba kayo? Amen. Dapat maging ready tayo kasi malapit-lapit na, di ba? June 1 na ngayon. So, 2 weeks from now, mag-i-start na yung ating Independence Day. I believe ang bawat isa ay pinagpala ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan. So, isa din sa paraan ng pagpupuri natin sa ating Panginoon ay ibigay yung ating mga ikapo sa Kanya. And we strongly encourage you to give online. Marami pong paraan kung paano po tayo magbigay through online. Pwede po kayong pumunta sa ating Victory Family Center application kung na-download nyo na po siya. Or kung hindi nyo naman po siya na-download is pwede din po kayong pumunta sa ating vfc.org/give kung saan pwede nyo po siyang i-click and then ipaprompt po kayo kung paano po magbigay through online. Pwede din pong pay now or debit card or simply scan nyo lang po yung ating QR code na nasa ating mga screen at ibibigay po sa inyo yung steps by steps kung paano magbigay online. But if you still prefer din po na magbigay po ng cash, mamaya po, paglabas niyo po ng ating hall is meron po tayong offering box na nandun po sa malapit sa ating pinto. And then piliin niyo lang po yung mga designated na envelope na gagamitin ninyo, fill it up, and then ihulog niyo po sa ating offering box. Habang ang bawat isa ay nagbibigay through online, ay marapat na pasalamatan natin ang Diyos na mabuti. Yes, so God, maraming salamat sa lahat. Maraming salamat sa panibagong araw na ma-enjoy namin ang iyong blessings. We thank you for our life. We thank you sa bawat trabaho namin. And thank you for this opportunity na makapag-worship kaming muli sa iyo. Lord, patuloy nga, Lord, na hipuin mo ang bawat puso namin nang magbigay ng may kagalakan. At tanggapin mo nga po ang bawat ikapo na aming ibibigay na siyang gagamitin mo sa iyong kaharian. At binibigay namin ang lahat ng ito ng may pagpupuri at pasasalamat sa iyong pangalan, Jesus. Amen and amen. Amen. Ayan. Nakikita niyo po ba yung inyong mga invite card sa inyong mga upuan? Ayan. Ito po yung gagamitin natin na pag-i-invite sa ating mga magiging bisita. At dalhin niyo po ito para kung saan man kayo mapunta at may nakita kayong Filipino, is i-invite niyo po sila sa ating Independence Day. Sabi nga, di ba? We are blessed to be a blessing. Kaya gamitin po natin ito sa pag-i-invite. Ngayon naman, ihanda naman po natin ang ating puso sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. At ito po ay ibabahagi ng ating mahal na pastor na siyang gagamitin ng ating Panginoon. Kaya tayo pong muli ay tumayo, tayo pong muli ay magpuri sa ating Diyos na mabuti. Ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka, paglain ka sa buhay ko, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin.
pasasalamat. Hallelujah. Give our praise and worship and clap offering to our living God. Hallelujah. Kapanahin, Panginoon. Oh, yes, Jesus. Oh, yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Before mo tayo po, sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Amen. Amen. Mahalin na po tayo mga po. So before tayo magsimula sa ating message for today, for the month of June, this month is a month of June, no? Buwan ng kalayaan. Hindi lang araw, no? Buwan ng kalayaan. And I would like to emphasize, no, sa ating Independence Day, itong mga nasa upuan ninyo, don't take this as a piece of paper. Okay? So meron ditong QR code to scan and register members and guests. No, mag-register kayo dito. And I would like you to take this paper and i-picture ninyo yung mga guests na i-invite ninyo. Kasi ito ibibigay nyo sa kanila, no? Or sa mga tao, mga Pilipino lalo na makasalubong ninyo kahit saan, no? Because tayo mga Pilipino, hindi pa to yung Independence Day preaching natin, ha? Okay, tayo mga Pilipino, we value our nationality, we value our we have a patriotic heart, di ba? Pag sinabi mong kabayan or mga makapagsalita tayo ng parehong tongue, di ba? Parehong language, mas madali sa ating mag-invite. Hindi tayo mahiya kasi this is for our Independence Day. This is a cultural event, and when you come here, magsuot kayo ng traditional Filipino dress natin, no? I would like to encourage everyone, magsuot kayo ng mga Pilipiniana, Barong Tagalog, or kung na taga Mindanao kayo, mga katutubong traditional dress ninyo, no? Magpatadyong kayo, or mga igorot, no? Igorot, kayo, no? Bawal yung bahag. Pwede naman magbahag kung matapang tao ka, no? Magbahag ka. Walang problema. Okay? So, let's celebrate this as a Filipino. We are here working in Singapore. Na tayo na trabaho dito. Let's take this opportunity na mag-invite ng mga kapwa Pilipino. And there's a good news na i-invite natin yung from people from Philippine Embassy, and also may pupunta rin na from Department of Migrant workers, no? Pupunta sila dito, we invite them as a guest of honor. Punta tayo dito, okay? Then, of course, your zone, fiesta, no? Magpi-fiesta tayo dito. When you come here on the day, kakaibang lugar na to, no? Makita ninyo. Para kayong sa Pilipinas, para kayong nasa perya, para kayong nasa pista, no? Kung na-miss nyo yung pista sa Pilipinas. Okay? So now, the month of June, we will start new series. It's called A Real Man. Tayo yung mga kalalakihan, no? Tayo na mga kalalakihan. Tayo mga kalalakihan, no? Mga men, any age, men, no? Yan. Kita niyo yung mga kalalakihan natin? Mga macho. Ha? Okay, pwede na po tayo mga po. Tandaan niyo yan, ha? Tandaan niyo yan, yung mga mukha nila, no? Because today, we will talk about ano ba yung ibig sabihin ng real man. Sa mga kababaihan, meron na kayo last May, no? Kay Ruth, no? Buhay ni Ruth, nakarelate na kayo doon, no? And I believe na yung mga kababaihan dito, especially yung Mother's Day, no? Nakarelate kayo doon sa buhay ni Ruth. And ngayon, honor naman natin yung mga kalalakihan kasi itong month, Father's Day naman, no? So, i-honor natin yung mga kalalakihan. And today, we need to understand the true manhood, yung tunay na lalaki, no? Tunay na lalaki. And this is entitled Masculinity Before God. No? So nakita niyo mga kalalakihan kanina, ano bang traits ng lalaki pag sinasabi ng lalaki? Matipuno, macho, guwapo, pogi, no? They're able to provide. Pag nakita natin lalaki, ano yan? Alam natin na lalaki yan, no? Kasi
in appearance, makikita na natin na lalaki yan, no? And in today's society, yung definition ng man is nakadepende lang sa appearance, external. When we define men, their strength, their career, their wealth, di ba? Pero sa Bible, in the Christian definition, iba yung tinatawag na real man. Yung definition ng man. No? Because man, the true man, in God's word, is, sabi nga ni Brother Neil kanina sa kanyang prophecy, no? The real man fears God. Ang totoong lalaki, may takot sa Diyos. They can be like men in the real life, maraming tattoo, nag-gym palagi, malalakas yung katawan, malaki. You can see, wow, macho, lalaki. No? Pero ngayon, definition natin ng lalaki, basta gwapo. Yun na yun. No? So, sa mga kababayan, ito yung tingnan ninyo, no? Sa mga single dyan, no? Ito yung tingnan ninyo na ano ba yung definition ng real man? Pag namimili kayo ng partner nyo, no? Yung mga kababayan ngayon na mamili ng mga partner, no? Pag namili kayo, hanapin nyo yung real man. Okay? Pero ano yung batayan natin, no? Ng real man. It is built in spiritual principles and depth of character. No? Kasi ngayon, uso na yung dating app, no? Sa panahon namin, hindi uso yung dating app. Pag-date ka, talagang in person. Talagang, ngayon, swipe na lang, no? Match, date, ayoko to, hindi ko gusto. Swipe ulit, match, ayoko to. So, ganyan yung mga dating ngayon. Uso na yung dating. Buti na lang, wala akong ang app ng dating app. Okay? Iba yung courtship nung araw kaysa ngayon. So, paano natin makikita ang real man? When makita tayong profile picture niya, wow, pogi. Yun lang yung basehan natin ng real man. Wow, pogi. Pogi lang, no? So, hindi ito dapat nakadepende sa appearance, no? So, we understand the role of men. Ano ba yung biblical role of men? Kasi in our modern society, iba na yung definition natin ng role ng lalaki ang role ng lalaki. Ang unang role ng lalaki, it's characterized with the word field sa Bible, no? Field. Field means it represents labor and responsibility. Okay? So in ancient society, no, sa unang panahon, yung land yung pinaka-precious sa lahat, 'di ba? Magsasaka yung mga tao. They able to cultivate the land. At sinong gagawa nun? Mga kalalakihan. So when you say field, ngayon may mga magsasasang babae na, di ba? Nagsasaka na rin yung mga babae. Pero nung unang panahon, lalaki lang yung nagsasaka. Okay? So when you hear the word field, it represents men because it represents their responsibility. Pag sinabi nating real man, responsible. No? Marami dito iniwan ng mga irresponsableng ama. So, real man is a responsible man. Okay? Hindi yung naglalaro lang sa Tinder. Hindi naglalaro sa mga dating app, no? Na date lang dito, walang responsibility. Eyeball dito, eyeball doon. Check-in dito, check-in doon. No? Walang responsibility. That is not a real man. They can have wealth, they can have masculinity, they can have maraming abs. Pwede yan, no? Guwapo, pogi. Pero pag walang responsibility, hindi yan tunay na lalaki. Okay? Ang tunay na lalaki, responsable. Okay? Because the man on the Bible is responsible. Nagaling ito kay Adam, di ba? Dahil nung nagkasala sila, binigyan si Adam ng curse ng Panginoon na magsasaka siya or he will cultivate the land, the field, all his life. No? So, sabi dito sa Bible in Genesis 3:17-19, because you listen to your wife, mahirap pala mag-listen sa wife, and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it
all the days of your life. It will produce thorns and thistles. For painful toil, you will eat food from it the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken. For dust you are, and to dust you will return. So, the men bear the responsibility of economic responsibility, di ba? To provide for families, to provide for his wife, to provide for his children, to provide for his siblings. No, that is the responsibility of men. Pero ngayon, yung society nagbago na, no? Marami tayong mga independent women, strong independent women. No? Hindi naman ayaw. They can provide for themselves. They don't need men. Yung mga ganyan sabi na, I don't need men. I can provide for myself. No? So, but in fact, that role is for the men to provide for the family. To provide. Okay, this is the responsibility because yung ground, yung field, is the responsibility of men. Okay, hindi dapat ito responsibility ng mga babae. Pero ngayon, siyempre, dahil sa kahirapan, malamang, most of us here, nagtatrabaho dito, tayo nagpo-provide sa family natin. Even yung mga kababaihan natin dito, sila yung nagpo-provide sa family natin back home. No? Na instead, dapat yung mga lalakihan na nagpo-provide. But, alam niyo, it doesn't mean na kayo nagpo-provide, mababawasan yung masculinity ng mga asawa ninyo. They are not real men. No? They can have other responsibility. But alam niyo ba, the most of the time, yung nagkaroon ng broken marriages, when it comes sa long-distance relationship, or hindi lang marriages, kahit relationship, no? When the women provide. Bakit? Yung ego ng lalaki natatapakan. Because they are supposed to be the provider. They are supposed to be the one who's toiling the field. They are supposed to be the one who is working and cultivating the field. Role dapat nila yon. Kaya lang nagre-reverse yung role at natatapakan yung ego nila. At dahil yung mga kababayan na nagpo-provide, nagbubunga na tayo, wala lang ang ginapagawa dyan, napapalaki ka lang ng ano, ng ano mo. Ha? Then, doon na yung magkakaroon ng problema sa relationship. Okay? So, tandaan natin, ito yung role ng mga lalakihan. Hindi natin role ito. But because of the situation, ginawa natin, no? Diba? Sabi sa Bible, ganun din. When Adam listened to his wife instead of God, hindi naman ibig sabihin yung lalaki hindi makikinig sa babae. No? It's role din natin ng mga lalaki yan, no? Na makinig. Pero yung decision making sa lalaki dapat. Okay? Because this is our role, this is our responsibility. Then the next one is strength. Men represents power and responsibility. Yung strength, kailangan sa lalaki. Kahit sabihin pa ng lalaki, ng babae na malakas ako, kaya kong buhatin yung mesa. No? Pero dapat yung lalaki, yung merong strength. Diba sa bahay, sa household, yung babae na mamalengke, yung lalaki yung gumagawa ng mga nagkukumpuni, nagpapalit ng ilaw, kasi sila yung may strength. Hindi dapat yung gawain ng babae. No? So, the role of men is representing strength. Kaya, the real man is responsible, una, diba? Because he told the field. The second is, they have strength. Physically, mentally, spiritually. Hindi lang physical, malakas yung malaki, dapat sila malakas emotionally. Diba? Kasi sila yung takbuhan ng mga asawa, takbuhan ng mga kapatid, takbuhan ng mga girlfriend. Sila yung crying shoulder, di ba? Dapat sila yung malakas kasi sila yung protector, no? Nung isang araw, punta kami sa may Coney Island. Alam ko, ayaw ni Sister Tonet marinig to. Punta kami ng Coney Island, nag-bicycle kami, no? Any wheel, tsaka hello ride. Okay, nag-bicycle kami. So, siyempre siya pinauna ko, no? So, dumaan kami sa isang parang may mga construction, so paliko-liko yung daan, so hindi ko siya makita. Pag lampas ko sa dulo, nandun na sa tabi ng daan, mayroong gutter doon, no? Nakadapa na siya. Narinig ko lang sigaw, ah! Boom!
Pagkita ko sa kanya, at medyo na-shock ako, no? Hindi lang na-shock ako na hindi ko na-expect na mangyari yon kasi mabagal lang naman yung ano niya, no? Hindi naman siya mabilis. Natumba siya. And the most thing na ako is, hindi ko siya naprotektahan. As men, yun dapat yung ano natin, role natin, no? To protect women, to protect children and women. Hindi ko siya naprotektahan, so medyo nagkaroon ako ng self-pity, no? Hindi ko siya naprotektahan. No? And kahit anong gawin kong sorry, kahit anong gawin kong galit na galit na siya eh. Ikaw may kasalanan nito kasi hinayaan mo mag-bike. Ayoko mag-bike. So, yun, kaya kong tanggapin yun, no? Ayun, magkamali ako doon. Pero yung hindi ko is yung hindi ko siya naprotektahan. No, iniisip ko, nung inano ko yung preaching na to, nag-reflect sa akin, hindi ko siya naprotektahan. So, ganun yung men, no? Kaya madaling mano yung ego ng men pag, halimbawa, malayo yung asawa niya, malayo yung girlfriend niya, malayo yung family member niya, hindi niya naprotektahan. Nagkasakit, nagkaroon ng problema, hindi niya naprotektahan. Imagine niyo yung stress ng men, no? Na inisip nila yon. Yung anak nila nagkaroon ng dito sila sa Singapore, or dito kayo sa Singapore, nandun sila. Kayo, kung anong alala niyo, yung mga lalaki nila kasi nagpapakita yan. No? Hindi nila pinapakita kasi they need to be strong. They need to show strength. Kung kayo nanghina, dapat sila malakas. Kaya hindi nila pinapakita yan, but deep inside, emotionally na-hurt sila. Kasi hindi nila nagagawa yung role nila. No? So, yung role of men is about strength. Okay? So now, ito yung makita natin na role ng men in a normal way, no? In a basic scenario. Pero ito naman yung role ng men in a spiritual perspective. Titingnan natin yung role ng men in a Christian perspective. Okay? In Philippians 4:13, okay? Tandaan niyo to mga kalalakihan. Ito yung pinaka-favorite verse natin. Okay? Husband, love your wives. Parang hindi ito pabirot pala natin, favorite pala ng mga kababaihan. No? Love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. No? So, alagaan natin yung mga asawa natin, mga anak natin, mga mahal natin sa buhay. That is the role of men. Okay? Kaya minsan, ba't lumulosyang yung babae? Mag-isip-isip ka, no? Bakit nalulosyang yung asawa mo? Nangyari? Kasi, hindi mo nilagaan. Di ba? Sabi dito, cleanse her by the washing with water through the word. Hindi natin naalagaan, kaya nagaganon yung mga babae. No? So, alagaan natin. Makikita yan na inalagaan mo yung asawa mo, no? If they are not able to sin because of you. No? Minsan nagkakasala yung babae dahil sa atin din, no? Sa kalalakihan, no? Bigla na siya napapamura dahil sa katamaran natin, sa pagbibingihan natin, no? Kung evaluate natin as kalalakihan, no, as men, bakit yung mga tao ganun yung reaction sa atin? Kasi i-evaluate natin yung sarili natin. Okay? So the role of men is, in spiritual perspective, dapat tayo mahal natin. Nagmamahal tayo as God love. Is either your wife, your girlfriend, your kids, your brother, your sister, ba? Lahat yan, katangian ng isang tunay na lalaki. No? Ito yung tunay na lalaki. Okay? Then, trusting in God's strength. Kanina, di ba, yung makita natin yung mga kalalakihan, basta lalaki, kailangan malakas. No? Spiritually, mentally, and spiritually. Pero ito naman, kailangan natin yung strength ng Panginoon. We trust in God's strength other than our strength. Yes, we are able to provide kung may trabaho tayo. Yes, we are able to protect kung malakas tayo. Yes, we are able to show strength kung malakas tayo. Pero kailangan natin
ng strength that comes from God. And we need to trust God's strength for this. No? We need to trust God's strength. Sabi dito sa Joshua 1:9, no? Lagi natin naririnig to. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. So sa mga kalalakihan dito, no? We need to trust in God's strength. Kasi sabi niya, be strong. Be strong and courageous. Hindi dahil kaya mong maging malakas, kaya mong maging matapang. But God promised us, God assures us that He will be with us. Kaya kailangan natin maging malakas, kailangan natin maging matapang. Be strong and courageous. No? Tapikin mong lalaki sa tabi mo, be strong and courageous. That is the strength na kailangan natin, yung strength that comes from the Lord. Okay? So, ang tunay na lalaki, umuhugot ng lakas sa Diyos. No? Hindi umuhugot sa lakas sa ibang tao. Or hindi umuhugot ng lakas sa kanyang karir. Hindi umuhugot ng lakas sa kanyang skills. Umuhugot dapat siya ng lakas sa Diyos. Ito yung tunay na lalaki. May takot sa Diyos. Tunay na lalaki, nagdedepende sa Diyos. Amen? Amen. Kaya mga kababaihan dito, maghanap kayo ng tunay na lalaki. Yung responsible. Yung lalaking may takot sa Diyos. Yung lalaking kumukuha ng lakas sa Diyos. Amen? Amen. Masculinity before God. So kailangan, ang masculinity natin is, kailangan, lalaki tayo sa harap ng Diyos. Tama? We need to be, magpakita tayo ng ating pagkalalaki sa harap ng Diyos. Okay? In times of trial, a godly man acknowledge his weakness and seek help from the Lord. That is a godly man. I-acknowledge natin na weak tayo. Lord, I need you. Lord, hindi ko kaya to. Lord, ikaw lamang ang pag-asa ko. Lord, you are my hope. Hindi ko to kaya, Lord. If you acknowledge that, you are a godly man. No? Hindi yung, meron ako natitirang pera dito, punta akong casino, baka mag-multiply pa to. No? Meron akong pera dito, punta ako ng Singapore Pools. Tataya ako ng 4D. Napag nakinig pa ako number. 1, 4, 3, 4, ay, 4 lang pala. We don't rely on the things of the world. Kung nahihirapan tayo, we acknowledge, Lord, hindi ko kaya to. Lord, I need you. That is a real man. Yan ang tunay na lalaki. Nagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Nagpapakalalaki sa harap ng Diyos. Di ba? Hinaharap yung responsibility. Inaharap yung kahinaan. Inaharap yung problema. Hindi tinatakbuhan. Di ba? Kaya minsan nakakarinig kayo na, di ba? Magpakalalaki ka. No? Ano ibig sabihin ng pagpakalalaki ka? Harapin mo ang responsibility mo. Harapin mo sa consequence ng mistake mo. Harapin mo yung kahinaan mo. Magpakalalaki ka. Di ba? Sabihin mo sa mga lalaki na katabi mo, magpakalalaki ka. Magpakalalaki tayo before God. Okay? Masculinity before God. So, the masculinity before God is centered on godliness. We need our life to be centered in godliness instead of kalakasan galing sa mundo. Okay? Godliness is a vital spiritual quality. It is not just a outward behavior or good behavior. Mabait naman ako Ano? Si Kwan, no? Mabait naman yan. No? Ayan hindi yan Christian pero mabait naman. Pwede na yan.
Yan si mabait naman, hindi naman siya nag-aabragyado, umiinom naman paggabi, nanigarilyo naman, pero mabait naman, di ba? Mabait naman siya kausap, wala namang problema, hindi naman nag-aabragyado ng tao, mabait naman siya. Si Juan, lalaki, nagsasabong. Araw-araw, ginaganon yung manok. Pero mabait, talaga mabait. So it is not about the outward appearance. No? Gaano ba siya ka-God-centered yung buhay niya? God-centered means palagi yung Diyos yung inuuna, palagi yung Diyos yung nilalapitan pag nagka-problema, palaging Diyos palaging yung Diyos yung inuuna sa lahat ng bagay. That is godliness, no? So, ito yung inanap natin dapat sa isang lalaki. Hindi yung, Lord, magti-30 na ako kahit sino na lang. Lord, ano ba Lord? 40 na ako. Meron pa ba dyan? Lord, 50 na ako, i-match mo lang ako kahit sino. Swipe left. Lord, may ang mo ba dyan? No? So, we don't depend on the natural world. A real man really center his life to God. Okay? Basahin muna natin sa Matthew 26:39. My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will. Sino sabi nito? Si Jesus in the Garden of Gethsemane. No? Hindi yung will niya masusunod, kundi ang will of the Father. So, ito yung crucial sa isang lalaki. They are faithful and obedient. No? You need to be faithful and obedient. Kagaya ni Jesus, pinakita niya sa atin paano maging faithful, paano maging obedient. Not my will, but your will. So, yung mga kalalakihan dyan, no? Not your will. Hindi yung gusto natin yung masusunod. Hindi yung gusto ng asawa natin masusunod. Hindi yung gusto ng anak natin masusunod. But, ang gusto natin na sundin ay ang will ng Panginoon. That is a real man. Diba? So, are you man enough? Sabihin mo sa sarili mo, mga kalakihan dito. Are you man enough? Are you man enough? No? Okay? A godly man submits to God. Okay? Submits to God. Then, he don't seek his personal ambition. May mga ambition tayo, tama. But sometimes, there's a divine intervention. When God intervene, kailangan mong sumunod. Lord, ito yung gusto ko. Pero kung ito yung gusto mo, Lord, then I will submit. Okay? Then, a godly man seeks God. Palagi yan. A godly man always seeks God. No? He prays to God for guidance, is willing to adjust his plans for God's will, di ba? I-adjust mo yung plano mo sa plano ng Diyos para i-align mo ito. Then, even in tough decisions, he stands by God's truth, regardless of the cost. Diba? We stand by God's truth. Kahit anong mangyari, we stand by because this is God's truth. Not my truth, but God's truth. Ito yung tunay na lalaki, nagpapakalalaki before God. Amen? Amen. Then, sa last point natin, a real man having selfless love. Selfless dapat ang tunay na lalaki. No? They sacrifice and protect. Di ba? Tendency ng lalaki is to take the bullet. Di ba? Nakano na ba kayo ng mga kalalakihan, mga kwento ng mga lalaki na sinasalo yung bala para sa mahal niya sa buhay. Kasi hindi lang yung instinct, no? Instinct ng lalaki na i-protect siya, no? Kahit matatakutin yung lalaki, pero pag mahal nila sa buhay yung on the line, they will take the bullet. Because that is the responsibility of a real man. They have selfless love. They sacrifice and protect. Sabi dito ni Paul sa Ephesians, di ba? Balikan natin, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Di ba? Because men gave themselves
for the women, for their loved ones. Ganon ang ating Diyos. He gave us His life, He gave His life for us because of His selfless love for us. Huh? It reflects Christ's character. It reflects Christ's character. In Matthew 11:29, sabi ni Jesus, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul." Diba? Ito yung sabi ni Jesus na kung nabibigatan ka, kasi yung lalaki maraming responsibility, lahat yan, pasan-pasan ng mga lalaki, bigay mo sa Panginoon. Bigay mo sa Panginoon. Sometimes mga kalakihan dito, hindi natin minsan matake yung mga nangyayari, di ba? Kasi as a man, kailangan mong mag-protect, kailangan mong mag-provide, kailangan mong ibigay yung strength mo, ibigay yung lakas mo, kailangan mong pagkatatag ka, lahat na yan. Pag pinagsama-sama mo yan, magde-depress ka, di ba? But we need God's strength. We need God's wisdom. We need God's peace. We need God's love to endure all these things, no? As men. Then, in our conclusion, we become a man after God's heart. Hindi lang basta tayo natatakot sa Diyos. No? Because we know the consequence of our action if we go against God. Hindi lang yun yung takot sa Diyos. But also, we need to go after God's heart. Ano ba yung heart ng Panginoon? Yun dapat sinisik natin. A real man seek God's heart. Ganun din sa mga kababayan. This is a quality of men na gusto nating makita sa mga asawa natin, sa mga kapatid natin, sa mga anak natin na lalaki. Ito yung gusto natin makita na quality nila. Dito natin sila hubugin, yung mga anak natin, yung mga asawa natin, dito natin dapat makita yung pagiging totoong lalaki, yung pagiging pagkalalaki nila. Dito natin dapat isusukatin yung pagkalalaki nila. Hindi sa status nila, hindi dun sa wealth nila, hindi dun sa physical body nila, sa kapuguyan nila. Hindi dapat tayo sinusukat natin yung pagkalalaki ng isang lalaki sa mga bagay na ito. But, sila ba, are they seeking God's heart? Meron ba silang takot sa Diyos? Alam niyo, pro tips, no? Itong tips natin sa mga kababayan, para hindi kayo maging insecure sa mga asawa niyo na malayo sa inyo, ilapit niyo sa Diyos. Pag may takot yan sa Diyos, hindi yan mga kaliwa. Kasi alam nila, pag nagkamali sila, alam nila yung consequence nila, ang kasalanan nila. Dahil nakita sila ng Diyos. Then if they seek God's heart, hindi ka na mag-worry na maghanap sila ng iba. Kasi alam nila yung role nila as a husband. Alam nila ang role nila sa mata ng Diyos. Right now, I want everyone to close your eyes. Siguro niya ako na kayo na tumayo, no? Let's all stand up and close our eyes. I want you to put your heart, no? Kung ikaw ay lalaki, this is a challenge for you today. Are you willing to rely on God's strength and live out your true masculinity? Are you ready to bear the responsibility in your family, in your community, in the workplace, and reflect the example of Christ? Sa mga kalalakihan dito, I want you to reflect that today. Lahat ba ng ginagawa natin sa buhay natin as men, nagre-reflect ba dito yung pagmamahal natin sa Diyos, yung takot natin sa Diyos? Are we seeking God's heart? Are we ready to take the responsibility to our family? Maging padre di pamilya, maging
mabuting kapatid, maging masunuring anak. At sa mga kababaihan naman, I want you to put in your heart yung mga kalalakihan sa inyong buhay. Your father, your brother, your son, your friends, your boyfriend. Are they a real man? Kung hindi pa, then I want you to pray for them. Na makakilala sila sa Diyos. Na magkaroon sila ng takot sa Diyos. Na maging responsible sila. Na kukuha sila ng lakas sa Diyos, hindi sa mga sarili nila. Father, we thank you, Lord, sa araw na ito, Panginoon. Nilalapit namin, Panginoon, ang lahat ng kalalakihan. Sa mga kalalakihan, nandito, Panginoon. Ganun din sa mga babae, kababaihan na meron silang mahal sa buhay ng mga kalalakihan. Lord, help them to discover their real and true manliness. Na mayroong takot sa iyo, na nakakilala sa iyo, na humuhugot ang lakas sa iyo, at nagdedepende sa iyo. Lord, help every man na ikaw lamang, Panginoon, ang kanilang isisik sa kanilang puso. Hindi yung karangyaan, hindi yung kayamanan, hindi yung karangalan, but to seek your heart, Lord. Help each and every one, ang lahat na narito, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, to seek the real man in our life, the real man in our heart. Buhayin mo, Panginoon, ang tunay na lalaki, na magpakalalaki kami, Panginoon, sa harap ninyo, Panginoon. Magkaroon kami ng takot, magkaroon kami ng lakas, to be strong and courageous sa harap ninyo, Panginoon. Because we trust in you that you are with us. And right now, alam ninyo, ang ating Panginoong Hesus, He already show us what is a real man is. Because of His sacrifice and His love for us, namatay siya para sa atin. No matter what is your gender, no matter what is your age, bata, matanda, lalaki, babae, namatay siya para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Nagpakalalaki siya. He take and receive all the punishment. Kinuha niya lahat, ang lahat ng kasalanan natin. And it's today is the day na magpakalalaki ka sa harap ng Diyos. No matter what is your gender, magpakalalaki ka sa harap ng Diyos. Magpakatatag ka, maging responsable ka sa iyong buhay. Today is the day to take responsibility of your faith. Take your responsibility of your eternity to receive Him today as your Lord and Savior. Kung hindi mo pa ito nagagawa sa iyong buhay, kapatid, this is the day na nayayaan ka ng Diyos na tanggapin ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na maging Diyos at tagapagtanggol at tagapagligtas ng iyong buhay. Kung walang lalaki sa buhay mo ngayon, ang Diyos ang iyong makakapitan, ang Diyos ang iyong tunay na sandigan. He is your fortress. He is man, a real man for you. And today, ang gawin mo lang ay tanggapin siya bilang Diyos
ikaw ito kapatid, if it is your first time, you want to accept Jesus today, habang lahat nakayuko, nakapikit ang mga mata, wala nakatingin sa'yo, I want you to lift up your hands. Taas mo yung kamay mo. Yes. Maraming salamat. Yes. Thank you mga kapatid sa kamay na yan. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Are you man enough to receive Jesus today? Are you man enough para tanggapin ang buhay na walang hanggan, ang iyong kaligtasan? Sa manataas ng kamay, I want you to come. Pag-pray ko po kayo. Meron po ba dito na hindi nataas ng kamay but you know deep inside your heart you want to accept Jesus today as your Lord and Savior? Come, lapit po kayo dito. We will pray together. Meron pa po ba kung if you want to accept Jesus at kung tinanggap mo na si Jesus but because of your situation or problema o kasalanan na nangyari sa iyong buhay, I want you to come and rededicate your life to Jesus today. Meron pa po ba dito? You want to rededicate your life to Jesus, to receive Him once again as your Lord and Savior. Meron pa po ba? This altar is still open. Wala na. Meron tayong kapatid dito. Talapakan natin yung kapatid natin. Tanggap sa ating Panginoon. I want to lead you in prayer. When I pray, sundan mo ko sa manalangin. Banggitin mo yung mga salitang malabas sa bibig mo. Paniwalaan mo. And dedicate it to God Himself. Let's pray. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Ikaw ay namatay at nabuhay muli para iligtas ang tulad kong makasalanan. Patawarin mo ko, Panginoong Jesus, dahil ako'y nagkasala. Burahin mo ang aking nakaraan at bigyan mo ko ng bagong buhay. Mula ngayon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. At manahan ang banal na Espiritu sa aking puso. At mula ngayon, ikaw na ang aking susundin ngayon at magpakailanman. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Muli, tapakan natin ang ating kapatid. Alam mo ba, nung sinamahan mo ko sa panalangin, every word that you prayed for, every word that you believe for, narinig ka ng Diyos. At ang mga anghel sa kalangitan na nagpupuri. Dahil sa napaka-importanting decision na yung ginawa ngayong araw na ito. Nandito kami sa BFC. Gabayan ka namin sa iyong bagong buhay. At ngayon, hinahayaan kong lahat na lumapit dito sa harapan. I want you to lay it all to God. Magpakalalaki tayo sa Diyos. Let's be a real man and women to surrender our life to Jesus. Everything that we are encounter in life, lahat ng problema natin, finances man yan, or sakit man yan, or relationship, ilapit natin sa Panginoon. Come. As the worship team sing this song, this altar is open to all of us. Hallelujah. I want the men to come here. Magpakalaki kayo sa Diyos. Huwag kayong natayo na dyan. Yung mga lalaki, come. This is for you. This call is for you. This altar is open. Magpakalaki na dito kayo. Receive the blessing. All the men, I want to encourage everyone to come here. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me into love to those around.
leaders to come and pray for everyone in Harapan. I want the leaders to pray a blessing to each and every one of you. Because our God is a blesser. Our God is a real man who is responsible. Our God is a real man who provides. Our God is a real man who protects. He is a God. He is also a man. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open my eyes in wonder. Show me who you are and with your heart and lead me into love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me into love to those around me. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Yes. My Declare, Lord God, your power, Lord God, sa mga naririto, Lord God, sa harapan na ito, Lord God. Lord, nakikita mo nga po, Lord God, ang mga kamay nila na nakataas. At tinataas namin sa iyo, Lord God, ang lahat, Lord God, ng kanilang mga panalangin. Tinataas namin sa iyo, Lord God, na patuloy na maghari ka sa bawat buhay nila. Holy Spirit, fill their heart and mind. And we pray na sa bawat mga gagawin nila ay patuloy na didepende sila sa iyo. At sa lahat ng kanilang mga pinapanalangin, in the name of Jesus, I declare your power, Lord God, na ikaw, Lord God, ang sasagot ng according to your purpose, plan, and will. Receive, 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 receive it in the name of Jesus. And Lord, ngayon pa lamang, Lord God, ay nagpapasalamat na kami sa lahat ng gagawin mo sa bawat buhay nila. We stand, Lord God, sa iyong salita sa araw na ito, Lord God,
Na kami, Lord God, ay magiging real women. Na kami, Lord God, ay magiging real men that is depending on you. Na humuhugot ng lakas sa iyo, Lord God. Na sa kahit anuman, Lord God, ang aming pagdaanan ng mga bagyo sa bawat buhay namin, ay patuloy nakakapit kami sa iyo. At ngayon pa lamang, tinatanggap na namin ang lahat ng katagumpayan sa bawat buhay namin. At itinataas namin ito sa iyong pangalan, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Amen, amen. Natanggap niyo na po ba ang inyong kasagutan sa inyong mga panalangin? Amen. Dapat malakas yung inyong amen dahil kiniklaim nyo na ang kasagutan ng ating Diyos sa inyong mga panalangin. Yan, maaari na po tayong makaupo.